Sunday vlog. Yan. Ngayon, papunta kaming church. So, kanina na kumain na kami. Hindi ko na binlog yung umaga kasi bukod sa pagpunta sa church, maaga na ako nakapag-sermon sa kanila. So, hi guys! Hi muna! Hi! So, today, 30th of the month. So, after naming mag-church, balik kami sa store, magdadala ng stocks ulit, everyday na lang. Then, magpapasweldo kami. So, ayun, sama kayo sa amin sa mga gala namin today. Bye! Hi guys, so malapit na kami sa church. Ayan, dito kami nag-church sa Victory, Santa Maria, malapit sa may LTO. So, ayun nga, ito ang aming Sunday routine. Minsan, may mga times lang talaga na hindi kami nakakapag-church. Pero if hindi makapag-church, meron namang online service tuwing 4 p.m. Ang Victory, dito siya malapit sa may motor trade. Premium bikes, pasok lang kayo dito. Sa loob ng LTO, makikita nyo na yung church. So yan, in-invite namin kayo. Yung Sunday natin, ibigay natin dito kay Lord. Ayan. So yan, honor God and be disciple. So mamaya na tayo ulit guys magkita. Tapos na tayo sa 11 a.m. service. Ang ganda lang ng preaching, ang ganda lang, ang dami naming natutunan ulit. Ayun, after nun, hatid lang namin itong mga bata. Naiwan si Sophia dahil meron siyang victory group. Kami naman, kaya magdi-deliver na kami. Then after delivery, papasweldo na din kung naibigay na ni Tito rin yung papasweldo. I mean yung list, yung computation ng sweldo nila. So, ayun naman, sarap lang talaga every time na nare-refresh tayo, time natin kay Lord. And ang pinaka-importante talaga, yung may marinig ka talaga na Word of God. Di mo man matandaan lahat, at least may konting seeds na tumatanim sa puso natin. So, siguro, yan, habang pabiyahe tayo para may mapagkwentuhan tayo. Ayan, anong takeaway natin kanina sa preaching ni Pastor? Kasi, ang preaching today is about prayer. Kung paano tayo mag-pray kay Lord. Siguro, ako na mauna, yung takeaway ko talaga doon is, kailangan talaga may intimate time tayo kay Jesus. Lahat ng problema natin, lahat ng sama ng loob natin, ano man yung nararamdaman natin, malungkot, masaya, dapat lagi natin sinashare kay Lord. Hindi man tayo maintindihan ng ibang tao, at least kay God, hindi niya tayo i-judge. So, siguro, yun yung pinaka naging reminder ulit sa akin kanina dun sa preaching na huwag kang makalimot. Kahit gaano ka busy ang mundo, huwag kang makalimot kay Lord. Huwag kang matakot, huwag kang mawala ng oras sa Kanya. Mag-alat ka ng oras at panahon na magkaroon ng intimate relationship sa Kanya na hindi mo ka man niya sinasagot directly, hindi mo man marinig agad yung mga sagot niya. Pero at least, hindi ka na magkakasala kasi sa Kanya, hindi ka niya i-judge. How about you, Daddy? Ano ang take-away mo kanina? Hindi naman lahat ng prayers natin talagang ibibigay niya. Sabi nga kayo na hindi mangyayari yung mga prayers mo. Lalo ko ikakapahamak mo. Pero matalit lang din. Kasi sometimes, di ba, pag nag-prayer tayo, ito yung gusto natin, but hindi yun yung lead sa atin ni Lord eh. Meron siyang ibibigay na mas better, na mas savior sa'yo, na hindi ka mapapahamak. So, ano yung reminder sa'yo doon sa preaching kanina? Na ano lang sa kanya, trust Him, huwag ka magsawang humingi sa Kanya, and kailangan talaga ng intimate relationship kay Lord. Time sa Kanya na time to talk, time to pray sa Kanya, so that malaman mo ano yung ini-impress sa'yo ni Lord, tayo malagay sa anumang maling decision. Ayun. So, dahil nga wala si Sophia, mamaya natin siya hihingan. Pero syempre, kailangan din natin hingan ng takeaway si Kyle at si Samantha kung talaga nakinig sila kanina sa preaching. How about you, Kyle? Anong yung... Hindi na, ikaw na muna niya. Anong takeaway mo? Na kailangan mo time para mag-pray kay God. Ayun yung sa Ano yung nag-ano sa'yo? Ikaw ba nagkakaroon ka ng chance na... May time ba na nakakalimot ka mag-pray? Be honest.
So, naging reminder ba sa'yo yan na huwag ka nang ngayon mawala ng oras? So, as ikaw, as sa generation mo ngayon niya, anong masasabi mo doon sa narinig mong preaching? Ikaw, sa generation mo ngayon, ano yung aral na Na huwag naintindihan mo? makalimutan mag-pray. And? Lagi magkaroon ng time para kay God. Yes. How about you, Be? Di ba, yan? Sige, anong takeaway mo? Ayun lang. Wag iba, parang pag nagpe-pray, wag lagi mabilisan para Dapat galing sa puso talaga. And? tapos yung mga hindi will ni God, wag mo ipilitin. Yes. Tama. Ang ganda ng mga takeaway na ituro sa atin kanina sa preaching, di ba? So, basta yun lang. Sa mga nakakalimot mag-pray kay God, ayun, balik lang natin yung oras at panahon natin sa Kanya. Hindi naman kailangan ng sobrang haba, hindi naman dapat na-memorize natin yung pag-pray natin. Kung ano lang talaga yung nararamdaman mo. Ako, may mga times na kapag nag-uurong ako, ayun, doon ako nakikipagkwentuhan kay Lord. Minsan, naliligo ako. Minsan, kapag feeling ko ang bigat-bigat na nararamdaman ko, pero nagpapaka-busy ako, ano man yung mga ginagawa ko kapag may time na kwentuhan kay Lord, ayun, ginagawa ko. Pero, ayun din, syempre, na-remind din ako na hindi lahat ng prayers natin ibibigay sa atin. May mga times talaga na madadapa tayo, mas magsik tayo kay Lord. And ang ganda lang din ng reminder na yung daily bread, di ba? Bakit nga ba yun yung sinabi ni Lord? Araw-araw tayong lumapit sa Kanya, araw-araw tayong magdasal sa Kanya. So, guys, tulad namin na nagiging busy din, balik tayo kay Lord. Wag natin makalimot na magbigay ng oras, maglaan ng oras at panahon sa Kanya. Kahit sa pagpapasalamat lang, yung simple gratitude lang na kaya nating i-offer kay Lord, ibigay natin. And sana, mas mag-continue tayong magsik sa Kanya. Sa mga taong nabibisi din, prayer namin sa inyo na magkaroon din ng time na mas magsik kay Lord. So, ayun lang, besties. Bye, besties!